Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 88 hanggang 76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Inaasahan ni Francis ang sparring dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang iba. May 2 hanggang 3 araw pa ang natitira hanggang noon at bago ito, kailangan ni Francis na pumunta sa Treasury Hall. Ang Treasury Hall ay nagtataglay ng maraming libro kabilang ang mga libro sa kasaysayan, medisina at martial arts. Ang mga libro dito ay napakabihirang. Ngunit ang pagiging alagad ni Lord Gaius. Mababasa ni Francis ang mga ito anumang oras na gusto niya. Pumunta si Francis sa martial arts section kung saan ang pinakamataas na ranggo ng mga libro ay umabot sa half-holy rank. Ang half-holy ranks ay medyo bihira kahit para sa martial masters. Kung hindi patunayan ng isa ang kanilang halaga, wala silang karapatang tanggapin ang mga ito. Gayunpaman, maaaring pumunta si Francis dito at basahin ang alinman sa mga ito, ngunit maaari lamang siyang maglabas ng 10 libro. Gamit ang kanyang kaliwang mata, mabilis na binasa ni Francis ang lahat ng mga librong interesado siya. Hanggang ngayon, lahat ng kanyang martial arts ay technically half-holy martial arts. Ang mga kasanayang nakuha ni Francis mula kay Balmond at Third Guard ay pawang top-tier half-holy martial arts. Lalo na ang returning breath technique, ito ay halos isang holy martial art. Mukhang hindi ko na kailangan pumili ng isa pang kalahating holy martial art ngayon. Pagtatapos ni Francis. Kung may problema, ito ay magiging Starfinger. Ngunit kung ito ay pinagsama sa partial wind stance, ito ay magiging napakalakas at ayaw niyang maglaan ng masyadong maraming oras para tumuon sa isa pang nakakasakit na kasanayan. Mas gugustuhin ni Francis na gumastos ng higit pa sa kanyang enerhiya sa 4 na wind stance, flowing wind stance, tornado stance, partial wind stance at burning wind stance. Ngayong halos natutunan na ni Francis ang flowing wind stance, lumipat siya sa tornado stance. Mula nang makita niya ang holy martial arts, mahina niyang napagtanto na ang 4 na wind stances na ito ay hindi normal. Ang isang hindi kumpletong paninindigan lamang ay nagkaroon ng maraming kapangyarihan. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mabubuksan ni Francis ang mga alaala ng maraming eksena kabilang ang 4 na wind stance at ang mysterious wind palm. Nalaman ni Francis na ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa at magkatulad sa maraming paraan. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng mga kasanayan na sa tingin niya ay kawili-wili at kinopya ito sa kanyang isip upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Pagkatapos nito, lumipat siya sa seksyon ng kasaysayan at heograpiya. Dahil ipinanganak siya sa isang mahinang branch clan, si Francis ay walang gaanong kaalaman sa labas ng mundo. Ang heograpiya at kasaysayan ay limitado sa Skycloud 13 countries. Ang Skycloud Forest ay napakalaki. Lumalawak ito sa 13 bansa. Bahagyang natigilan si Francis. Gaya nga ng pangalan, ang 13 bansa ay nagkaroon ng kasunduan na magsama-sama upang harapin ang kalaban. Anong uri ng kaaway ang mga ngailangan ng 13 bansa para magsama-sama? Mabilis na nag-browse si Francis sa mga libro ng kasaysayan. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang 13 bansa ay naipit sa pagitan ng 2 malalakas na bansa, Sky-Rich Country at ang Metal Blood Country. Ang 2 bansa ay nasa digmaan sa loob ng milenyo at kung sino man sa kanila ang manalo, nangangahulugan ito ng pagkawasak ng 13 bansa. Nagulat si Francis nang sabihin niya ito. Noon pa lang, naisip niyang napakalaki na ng Feather Cloud City at panaginip lang pala ang Cloud Country. Ngunit ngayon ang 13 bansa, kabilang ang Cloud Country ay nagpupumilit na mabuhay sa pagitan ng 2 malalakas na bansa. Kapag nasira ang balanse sa pagitan ng dalawa, ang 13 bansang kasunduan ay masisira. Hilagang kontinente. Nalaman ni Francis na ang aklat ng heograpiya ay nagsabi na ang 2 malalakas na bansa ay isa lamang sa marami sa Northern Continent. Sa susunod na kalahating araw, hinukay ni Francis ang impormasyong natutunan niya. Pero kahit papaano, naramdaman niyang dumampi lang ang libro sa isang sulok ng bundok. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Nang umagang iyon, pumunta lahat sina Henry, Angelica at Francis sa bahay ni Gover.
Si Lord Gaius ay may 10-10 panlabas na mga disipulo, ngunit 5 hanggang 6 lamang sa kanila ang nasa parehong henerasyon kabilang sina Gover, Henry, Francis at Angelica. Bukod sa kanila, may isang kabataang tinatawag na Vince mga 16 hanggang 17 taong gulang na nasa ika-8 ranggo. Haha! Kuya Gover, hindi mo ba ipapakilala sa akin ang mga bagong mukha na ito? Malakas na sumigaw si Vince at tila masigasig. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Gover habang ipinakilala niya ang tatlo kay Vince. Bakit wala dito ang batang si Balmond? Sinasanay ng lalaking ito ang rippling skill, sana mabaliw siya. Hahaha. Natatawang sabi ni Vince. Nandito lahat ang iilan na halos magkakaedad lang maliban kay Balmond. Sa oras na iyon, hindi tumigil ang bibig ni Vince. Pakiramdam ni Gover ay walang magawa, ngunit si Vince ay mas malakas kaysa sa kanya. Nandito siya. Bulalas ni Vince. Pumasok ang isang walang ekspresyong kabataan, si Balmond iyon. Kuya Balmond, sa wakas nandito ka na. Nagpakawala ng hininga si Gover. Sinulyapan ni Balmond ang iba sa kaumupo at nagsimulang magtanim muli. Habang si Francis at ang dalawa pa ay nalilito, lahat sina Gover at Vince ay kumilos kung ito ay normal. Pinag-usapan lahat ng mga alagad ang kanilang natutunan at kung minsan, ipinakita nila ang kanilang mga kakayahan. Sa gitna nito, pangunahin ay sina Gover at Vince ang nag-uusap, habang ang tatlo pa ay paminsan-minsan. Para naman kay Balmond, para siyang isang bloke ng kahoy na nakaupo lang at nagtanim. Hindi nagtagal, nagpa siya ang mga kabataan na mag-spar. Sino ang gustong makipaglaro sa akin? Masiglang sabi ni Vince. Gagawin ko. Nag-walkout si Henry at hinarap si Vince at pinigilan ng huli ang sarili sa pinakamataas na ika-7 ranggo. Nagsagupa ng 2 figure sa isang maliit na lugar. Kapansin-pansing tindig ng bundok. Biglang gumamit si Vince ng Holy Martial Art at itinulak ang palad na naging sanhi ng pag-alo ng hangin. Heavenly Illusion Stance. Ginamit ni Henry ang kanyang hindi kumpletong Holy Martial Art at kaagad, ang kanyang figure ay naging parang buwan, malabo at mabilis, ngunit pinilit pa rin siya ni Vince. Makalipas ang 20 galaw, si Henry ay pinagpapawisan at ito ay kasama ni Vince na pinipigilan ang kanyang paglilinang. Pagkatapos noon, umakyat si Angelica at nakipagpalitan ng ilang galaw kay Vince na pinipigilan din ng huli ang kanyang cultivation sa kanyang level. Bagamat mas mahusay ang performance ni Angelica kaysa sa inaasahan, natalo pa rin siya ng 30 galaw mamaya. Si Vince ay nagsanay ng maraming half-holy martial arts sa isang mataas na antas at tila mayroon din siyang kumpletong holy martial arts. Matapos matalo sina Henry at Angelica, turn na ni Francis. Turn ko na. Tumayo si Francis. Hehe, bitawan mo ako. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Gover nang pumalit siya kay Vince. Bahagyang na-curious si Vince, bakit lalabas si Gover at haharap kay Francis. Ngunit hindi niya ito tinanggihan at ibinigay ang pwesto kay Gover. Alam ni Francis na ang kanyang mga salita ay hindi nakalulugod kay Gover noong nakaraan nang sila ay umalis sa Spiritual Martial Hall. Brother Francis, relax, pipigilan ko ang aking cultivation sa ika-7 ranggo, katulad mo. Matuwid na sabi ni Gover. Sure. Hindi nag-abala si Francis sa anumang salita at agad siyang lumitaw sa likod ni Gover. Ang buong proseso ay nasa kumpletong katahimikan. Napakabilis. Nagulat sina Angelica at Henry. Si Francis ay gumamit ng smoking transparent step na ang espesyalidad ay katahimikan. Starfinger. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang Starfinger sa pinakamataas na ika-4 na antas, na naglabas ng isang linya ng Azure Light. Hindi masama. Napangiti si Gover at casual na iwinagayway ang kanyang manggas na madaling pinatay ang pag-atake ni Francis. Napaka-casual. Si Francis ay napuno ng solemna, ang kalaban ay malamang na nagsanay ng isang holy martial art na maaaring agad na sirain ang kanyang Starfinger. Matapos malutas ang pag-atake, pagkatapos ay itinulak ni Gover ang kanyang palad at nagpadala ng mga bilog ng puting hangin kay Francis. Gusto ng huli na umiwas, ngunit naramdaman niyang may pumipigil sa kanya. Sa gitna, sinipsip ni Gover ang lahat ng dumi, dahon at sanga. Zizi, ang godly suction force ni Brother Gover ay tila bumuti muli. Tumawa si Vince. One-line Starfinger.
Si Francis ay tumulak pasulong sa halip na umatras at gumamit ng puwersa ng paghila, agad niyang ginamit ang pamatay na galaw ng Starfinger. Tung! 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 Ang daliri ni Francis ay paulit-ulit na sinaksak at nagpadala ito ng mga sinag ng magandang Asher na liwanag. Ang kapangyarihan ay talagang malakas ngunit walang epekto laban sa akin. Tumawa si Gover habang nakatayo sa parehong lugar at nag-swipe ng kanyang mga kamay. Hu! Hu! Nagsimulang umikot ang mga layer ng white airwave sa katawan ni Gover. Kapag ang mga pag-atake ni Francis ay umabot sa kanya, ang kapangyarihan ay bababa at sa wakas ay mawawala. Kung paanong si Francis ay lumubog sa isang mapanganib na sitwasyon. Umaagos na tindig ng hangin. Ang figure ni Francis ay biglang sumanib sa mga layer ng puting hangin at tila kaisa siya nito. One-line Starfinger. Ang mga pag-atake ni Francis ay tila umaasa sa hangin. Maaaring lutisin ng brat na ito ang aking holy martial art. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Gover. 89. Ang pagganap ni Francis ay nagulat din kina Henry, Angelica at Vince. Ang batang ito ay hindi simple, ang makaatake sa loob ng radius ng godly suction force ni Brother Gover. Tumawa ng malakas si Vince. Ang figure ni Francis ay parang hangin at nagpadala ito ng mga sinag ng mga bulalakaw pasulong. Pinahusay ng flow ang wind stance ang kanyang bilis at opens iba ng husto. Gumamit ng inner strength ang godly suction force ng Gover para kontrolin ang hangin at lumikha ng buhawi, ngunit ginamit ni Francis ang kanyang flow ang wind stance para lutisin ito at naging sanhi ito ng bahagyang pagdilim ng mukha ni Gover. Palibhas ay nasa ilalim ng parehong master, gusto niyang turuan ng leksyon si Francis ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kagulo ang kalaban. Whirlpool Tornado. Bulalas ni Gover nang biglang naging magulo ang orihinal na buhawi at itinulak palabas sa bawat direksyon. Ang lakas ng hangin ay madaling makabasag ng bahay. Nakakatakot na galaw. Naramdaman ni Francis na nadurog ang kanyang dibdib at napunit ang hangin patungo sa kanyang damit. Ito ba ang kapangyarihan ng isang holy martial art? Naningkit ang kaliwang mata ni Francis habang sinusubukan niyang maramdaman ang pagbabago sa inner strength ni Gover. Ang kanyang silver wall technique ng peak 6th level ay nakatayong matatag laban sa mapanirang airwave. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang pattern at lalim sa likod ng mga galaw ni Gover at nalaman niya na ito ay katulad ng kanyang tornado wind stance. Pagkatapos ay binuksan niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata at kinopya ang eksenang ito sa kanyang isipan. Sure! Kaagad, lumitaw ang isang eksena ni Gover gamit ang kanyang whirlpool tornado sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Sa loob ng dimensyon, maaaring i-play ang eksena ng 10-10 beses na mas mabagal at maaari itong tingnan mula sa iba't ibang mga anggulo. Hindi nagtagal, nalaman ni Francis na ang mga insight ng kasanayang ito ay katulad ng tornado stance. Ikalimang galaw Starfinger. Gumalaw si Francis kasabay ng hangin at nagpadala siya ng tumutusok na daliri na nag-iwan ng mga tuldok ng berdeng ilaw sa likod. Sa isang iglap, ang pinsala ng Starfinger ay tumaas ng husto. Ikalimang antas ng Starfinger. Parehong nagulat sina Henry at Angelica. Sikat ang Starfinger sa Cloud Country dahil sa pagiging mahirap sanayin at pagkakaroon ng malalaking panganib. Ang kasanayang ito ay may kabuoang 7 antas. Kung ang isa ay umabot sa ika-4, maaari nilang ilabas ang kanilang inner strength sa labas ng katawan nang hindi man lang umabot sa ika-7 ranggo. Kapag ito ay sinanay sa ika-5 antas, ang mga pag-atake ay magiging parang bulalakaw, mabilis at maganda. Ang mas nakakatakot ay nakikita ni Francis ang mga kapintasan sa godly suction force ni Gover at doon siya nagpuntirya. Paano nangyari ang lalaking ito? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Gover habang mabilis niyang pinasabog ang mga layer ng hangin. Boom! Isang 3 metrong butas ang ginawa kung saan nagpalitan ng suntok ang dalawa. Sa isang tiyak na punto, ang paglilinang ni Gover ay lumampas sa limitasyon ng ika-7 ranggo. Teng! Ang figure ni Francis ay bumagsak sa lupa nang hindi nasaktan. Dahil ang kanyang silver wall technique ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na antas, halos matamo niya ang anumang tama mula kay Gover kung pigilan ng huli ang kanyang cultivation sa ibaba ng ika-8 ranggo. Salamat! Ngumiti si Francis habang tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Kuya Francis!
Hindi pa tayo tapos. Bahagyang nagalit si Gover. Seryoso ang ibig kong sabihin. Kuya Gover, ang iyong cultivation ay lumampas lamang kay kapatid na Francis noon. Bilang isang nakatatandang kapatid, hindi mo dapat gamitin ang mas mataas na paglilinang upang talunin siya, tama ba? Narinig ang boses ni Vince. Malinaw na kung ang dalawa ay pareho sa parehong cultivation at rango, hindi kayang talunin ni Gover si Francis. Minamaliit ko siya. Sa susunod, seryoso akong makikipag-spar kay Kuya Jao. Sabi ni Gover nang bumalik siya sa kanyang upuan. Spar seryoso. Kinuha ni Francis ang kahulugan ng dalawang salitang ito. Kung seryoso silang mag-sparring, nangangahulugan ito na gustong gamitin ni Gover ang kanyang ikawalong rango na paglilinang. Sa loob ng silid, hindi alam ng mga disipulo na hindi napapansin ang sparring. Brother Yels, itong Francis na ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang kanyang silver wall technique ay umabot na sa peak 6th level at ang isang mahirap na kasanayan tulad ng star finger ay umabot na rin sa 5th level. Hindi lang iyon, siya ay tila may mga insight sa isang holy martial art. Bahagyang nagulat si third guard. Hindi mo ba naisip kung sino ang nagdala sa kanya dito? Tiwalang sabi ni Brandon. Nakita ng dalawa ang labanan ni na Francis at Gover. Ang pagganap ni Francis ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Hindi masama. Mukhang nabigo ang mga mata ko sa pagkakataong ito. Isang boses ang narinig sa tenga ng dalawa. Oo. Ang third guard at Brandon ay tumango ng katutubo. Teka. Hindi. Sa sumunod na sandali, tumalon ang dalawa at bumulalas, guro. Paglingon ko, wala ni isang tao sa paligid. Ngunit ang boses ni Lord Gaius ay tiyak na narinig sa kanilang mga tainga. Inilibot ng dalawa ang kanilang paligid at nakita nila si Lord Gaius na naka-cross-legged sa isang puno na ilang daang metro ang layo. Ang kanyang aura ay tila iisa sa puno at nang hindi na pagtutuunan ng pansin ay madaling mamiss siya. Ang sparring sa pagitan ng mga disipulo ay hindi lamang napunta sa mga tainga ni Third Guard at Brandon, nakarating din ito kay Lord Gaius. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay medyo lohikal dahil ang Gaius Palace ay ang domain ni Lord Gaius. Lahat ng nangyayari dito ay hindi maalis sa kanyang isipan at ang mga taong ito ay kanyang mga alagad. Sineseryoso ni Master ang sparring na ito. Nagkatinginan sina Third Guard at Brandon at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Mas nakatuon ang mga mata ni Lord Gaius kay Balmond. Bawat isa sa kanila ay gumanap ng maayos kasama si Francis na nagbigay ng kaunting sorpresa. Ngunit malinaw naman, si Lord Gaius ay higit na nagmamalasakit sa kanyang pangunahing disipulo, si Balmond. Balmond, matagal na tayong hindi nag-away. Iminungkahi ni Vince. Sa mga tuntunin ng lakas, si Vince ay bahagyang mas malakas kaysa kay Gover at ang oras ay inilagay sa likod ng Balmond. Si Francis at ang iba ay may mga mukhang interesado rin. Si Balmond ay isang halimaw sa kanilang mga mata. Ang solong labanan, masyadong boring. Tumayo si Balmond at hindi tinanggihan ang ideya ng pakikipaglaban. Ibig mong sabihin. Nagsalubong ang mga kilay ni na Gover at Vince. Bahagyang alam ni Francis kung ano ang kinukuha ni Balmond. Pwede kayong lima na pumunta ng sabay-sabay. Kalmado ang boses ni Balmond na parang walang kwentang bagay lang ang sinasabi. Ano ba? Sabay-sabay. Gulat na gulat ang mga kabataang naruroon. Kasabay nito, ang mga ekspresyon ng galit ay lumitaw sa mga mukha ni Gover at Vince. Ano? Natatakot ka ba masyado? Mabagal na naglakad si Balmond sa pagitan ng 5 tao. Mabuti. Lumakad si Henry sa battle circle. Kaagad, sumunod sina Vince at Gover at pinalibutan si Balmond. Dahil si Francis at ang dalawa pa ay may mas mababang cultivation, tumayo sila ng medyo malayo. Labis na tense ang kapaligiran. Naabot na ni Balmond ang peak na ikawalong rango, habang ang kabilang panig ay may 2 ikawalong rango at 3 ikapitong rango. Masyado ba siyang mayabang? Napaisip si Francis. Sa sandaling ito, pidyo hininga ni Third Guard at Brandon habang nakatuon sila sa labanan. Makajos na lakas ng pagsipsip. Pinangunahan ni Gover ang pag-atake at itinulak ang isang palad ng puting hangin na bilog patungo sa Balmond. Hu!
Isang nakamamatay na puwersa ng paghila ang agad na lumitaw sa katawan ni Balmond, ngunit ang huli ay nakatayong parang bato. Parang nakasubsob ang dalawang paa niya sa lupa. Pag-avalanche. Bulalas ni Vince habang ipinapadala niya ang isang malakas na palad patungo kay Balmond. Siya at si Gover ang pangunahing pag-atake, habang ang tatlo pa ay ang mga taga-suporta. Starfinger. Ilusyon ng sirang buwan. Sayaw ng 1,000 dahon. Sina Francis, Henry at Angelica ay sumalakay mula sa gilid. Sa tatlo, ang hakbang ni Francis ay maaaring magbanta sa 8 ranggo habang ang mga pag-atake ng dalawa pa ay halos magagawa. Agad-agad, sunod-sunod na pag-atake ang napunta sa Balmond. Mabuti. Ripple of Destruction. Tumayo si Balmond at biglang ibinuka ang kanyang mga braso. Habang ginagawa niya iyon, ang mga ripples ng inner strength ay dumaloy sa kanyang paligid. Crack! Boom! Ang mga pag-atake ni Gover at Vince ay agad na natunaw at isa pang ripple ang nagpalipad sa kanila. Wow! Agad na niluwa ni Gover ang isang subo ng dugo, habang si Vince ay namutla at nagtamo ng mga panloob na pinsala. Baam! 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 Ang isa pang ripple ay agad na natunaw ang pag-atake ni Angelica, Henry at Francis at pinalipad nito ang unang dalawa. Sure! Ang natitirang enerhiya ay nagpadala ng isang layer ng alikabok na hamarang sa eksena. 90. Ubo. Ubo. Ang alikabok ay humihip pa sa mukha ni Third Guard at Brandon. Nagkatinginan ng dalawa at nakita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Ang kapangyarihan ng 6 na dakilang prodigy ay nasa parehong antas ng mga magsasaka sa 9 na ranggo. Sa sandaling ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lord Gaius habang nakatitig siya sa dust zone. Ang gitna ng alon ng alikabok. Nakatayo roon si Balmond na ang kanyang mga paa ay kalahating pulgada sa lupa, lahat ng bagay na nakikita ay nawasak. Sa paligid niya, may ilang kabataang namumutla na nakaharap sina Gover at Vince na tinatanggap ang panloob ng mga pinsala. Sa kabilang panig, sina Henry at Angelica ay bahagyang nasugatan din. Mayroon lamang isang pagbubukod. Sa mga panlabas na gilid ng dust zone, may isang nakatayo doon na hindi nasaktan na may tame time na ekspresyon. Ang lakas ng taong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa 9 na ranggo. Tinitigan ni Francis si Balmond. Mula nang pumasok siya sa pangunahing pamilya Hanford at sa lungsod ng lalawigan, hindi pa niya nakilala ang isang henyo na napakatalino. Baka si Wooing Clifton lang ang makakalaban sa kanya. Sa pag-aayos ng alikabok, nakita ang sitwasyon. Walang ekspresyon na tumayo si Balmond at sinabing casual, 60% lang ng aking lakas ang ginamit ko noon. 60%. May gustong sabihin ang mga henyong naroroon, ngunit walang lumabas. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Henry, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit si Balmond ay maaaring maging isa at tanging pangunahing disipulo ni Lord Gaius, samantalang siya ay maaari lamang maging isang panlabas na disipulo. Hindi niya namalaya na napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Sa loob lamang ng isang buwan, ang lakas ni Brother Balmond ay halos kapareho ko ngayon. Napabuntong hininga si Brandon. Sa gusali, ibinuka ng grupo ng mga kabataan ang kanilang mga bibig, ngunit walang lumabas. Patay na katahimikan. Sa puno sa malayo, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lord Gaius, malapit na, oras na. Ilang sandali pa. Oo, Kuya Balmond, napakalakas mo. Walang magawang sabi ni Vince habang nagseselos na kumikislap sa mga mata ni Gover. Sina Francis at Angelica lamang ang kalmado dahil malaki ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan nila. Kapatid na Francis. Biglang lumingon si Balmond kay Francis. Nanigas si Francis, ano iyon? Dama po sa kanya ang mga tingin ng mga kabataan. Pinaputok mo ba ang daliring iyon noon? Tinitigan siya ni Balmond at winagaway ang manggas. Napapikit ang mga kabataan at nakitang may maliit na butas sa manggas ni Balmond. Malinaw, ito ay limitado lamang sa manggas ni Balmond. Wala man lang marka ang braso niya. Paano niya ito nagawa? Kahit na ang iba ay nagulat. Nang magpalitan sila ng mga galaw, gumamit si Balmond ng malawak na saklaw na pag-atake na nagpabawas pa ng pag-atake ni Gover at Vince sa wala bago pa man ito makalapit sa kanya.
Sa ilalim ng gulat na mga titig, si Francis ay nagbigay ng mahinang ngiti, siguro maswerte lang ako. Maswerte. Sumikat ang hinala sa mga mata ni Vince, si Francis lamang ang hindi nasugatan. Hindi lamang iyon, ang kanyang pag-atake sa daliri ay tumago sa kapintasan sa kilos ni Balmond at nag-iwan ng maliit na butas doon. Kung isa lang ang ginawa niya, baka swerte na. Ngunit kung ang dalawang puntos ay pinagsama-sama, ang pagkakataon na ito ay maging swerte ay napakababa. Bahagyang nagulat sina third guard at Brandon. Masyadong magulo ang eksena kanina at hindi nila ito napansin. Si Lord Gayo sa puno ang bumulong-bulong, napaka hindi kapani-pani walang pangunawa, na mahuli ang kapintasan ni Balmond sa isang iglap at atakihin ito sa kaguluhan. Ang tanging nakakaalam ng katotohanan bukod kina Francis at Balmond ay si Lord Gaius. Sinuri na ni Lord Gaius ang nangyari, hindi niya rin napansin noon. Swerte! Hindi na siya tinanong pa ni Balmond, pero medyo nairita siya. Nais niyang talunin ang lahat ng 6 na henyo sa isang hit na may perpektong pagtatapos. Hindi lang iyon nangyari, nakatanggap din siya ng makapal na pako na butas sa kanyang manggas. Ito ang tanging marka na nagparumi sa kanya. Mula nang siya ay kinuha ni Lord Gaius bilang isang pangunahing disipulo, hindi siya nawala sa sinuman sa anumang aspeto sa kanyang henerasyon. Si Francis ang unang taong gumawa nito. Una, natalo siya in terms of memorizing and now, may lumabas na marka sa damit niya. Dito natapos ang sparring ng mga disipulo. Umalis na si Lord Gaius, third guard at Brandon. Bawat disipulo ay may natamo at kaya, lahat sila ay mabilis na bumalik sa kanilang mga bahay upang magtanim. Sa pagbabalik, ang imahe ng paglipat ni Balmond ay lumitaw sa isip ni Francis. Masyadong malakas. Si Francis ay walang mahanap na paraan para labanan siya ng diretso at si Balmond ay gumamit lamang ng 60% ng kanyang lakas noon. Binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nalaman niya na ang cultivation ni Balmond ay napakalapit sa ika-9 na ranggo at ang kanyang inner strength ay mas mahusay kaysa sa kanyang returning breath technique. Matapos suriin ang laban, makumpirma ni Francis na nakapagsanay si Balmond ng 3 hanggang 4 na holy martial arts man lang. Sa gitna nito, ang rippling skill ay mas malakas kaysa sa karamihan ng holy martial arts at napagtanto nito si Francis na may mga pagkakaiba sa holy martial arts. Hindi nagtagal, naalala niya ang ilang nilalamang kabisado niya sa library. Ang holy martial arts ay nahahati sa mababang grade, medium grade, high grade at peak grade. Ang mga kasanayan na nakita ko noong araw na iyon sa Treasury Hall ay dapat lahat ay mababa ang grade. Sa loob ng isip ni Francis, mayroong napakaraming kaalaman. 2 araw na ang nakalipas, nakupya niya ang walang limitasyong dami ng kaalaman sa kanyang isipan, na karamihan ay hindi pa natutunaw. Pagbalik sa kanyang lugar, nagsimulang makakuha ng mga insight si Francis sa kanyang natutunan ngayon. Ang esensya ng flowing wind stance ay kinuha niya. Bukod doon, nakakuha din siya ng ilang insight sa tornado stance. Inikat ni Francis ang returning breath technique at sa paligid niya ay narinig ang tunog ng sipol ng hangin. Starfinger. Sinaksak ni Francis at ang simpleng daliri ay nagdulot ng hangin sa paligid na umihip sa direksyong iyon. Ganito, ang flowing wind stance ay nakakatulong sa bilis ng mga kasanayan habang ang tornado stance ay tumutulong sa mga nakakasakit na kasanayan at lumilikha ng malawak na hanay ng mga pag-atake. Si Francis ay nakakuha ng higit pang mga insight. Ang 4 na tindig ay flowing wind stance, tornado stance, partial wind stance at burning wind stance na ang bawat tindig ay lumalalim at lumalakas. Hanggang ngayon, natutunan ni Francis ang 50 hanggang 60% ng tornado stance. Kung tama siya, ang burning wind stance at partial wind stance ay parehong nakakasakit na kasanayan. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Francis sa kanyang silid. Isang tiyak na araw. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Young Master Hanford, sinabi ni Master Brandon na puntahan mo siya, may mahalagang meeting. Isang katulong ang tumawag. Kadalasan, hindi siya ginagambala ng katulong maliban kung may apurahang bagay. Lumabas si Francis sa kanyang silid at nagtanong siya ng direksyon. Ang lugar ng pagtitipon ay ang Sky Guards Battalion. Hindi nagtagal, dumating si Francis sa gitna ng field.
Pagdating niya, marami ng tao ang naroon at ang dalawang nakaupo sa headset ay third guard at Brandon ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang natitira ay pawang mga panlabas na disipulo ni Lord Gaius at ang bagong 10 Sky Guards. Nang dumating na ang lahat, "Sir Third Guard, anong nangyari?" Tanong ng isang kabataan. Tumugon ng Third Guard, "Ang misyon na ito ay may ilang koneksyon sa nakaraang misyon ng pagpatay." Misyong pagpatay. Bahagyang nagulat si Francis, hindi ba nila napatay ang lahat ng mga bandido noon? Nakikiusyoso din ang ibang mga kabataang naruroon. Naisip ni Francis, kung isa lang itong misyon ng pagpatay, bakit lalabas si Balmond, ang pangunahing disipulo? Ito ay ganito. Pagkatapos naming umalis sa bandit zone, maraming mabangis at nakamamatay na mga hayop ang nagsimulang sumalakay sa mga kalapit na nayon at bumuo sila ng Beast Horde na may layuning sirain ang Gaius Province City. Sinabi ni Brandon ang dahilan. Beast Horde. Gulat na gulat ang mga kabataan. Bakit magkakaroon ng random Beast Horde ang bandit zone? Hindi maiwasan ni Francis na isipin ang eksena nang hinabol niya ang pinuno ng lobo. Sa oras na iyon, nakita ni Francis ang isang nakahod na figure at ilang matataas na antas na nakamamatay na hayop. Ang laki ng Beast Horde ay napakalaki. Mayroong napakaraming low-tier deadly beast at ilang high-tier deadly beast na sumira na ng ilang nayon at nagsimula na silang magbanta sa Gaius Province City. Mataimtim na sabi ni Brandon. Mataas na baitang nakamamatay na mga hayop. Naninikip ang puso ng mga kabataan. Mayroong maraming mga alingaw-ngaw ng mataas na antas na nakamamatay na mga hayop. Personal na naranasan ni Francis kung gaano kalakas ang two-winged sword-teeth tiger, sino man sa kanila ay magagawang sirain ang isang nayon at banta pa ang ilang maliliit na lungsod. Nagpadala na ng tropa ang Gaius Province City, ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang Beast Horde sa pagkakataong ito ay pagkakataon din para sa iyo. Inutusan kayong lahat ni Lord Gaius na ipagtanggol ito. Sabi ni Third Guard. Ipagtanggol. Bumantong hininga ang lahat ng kabataan. Sa pamamagitan lamang ng labanan ang iyong potensyal ay mag-aapoy. Ang saloobin ni Francis ay nasa maliwanag na bahagi. Katulad ng pinag-uusapan ng mga tao. Dumagundong. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa itaas ng Gaius Province City. Ano ang sitwasyon? Nakarating na ba ang Beast Horde sa Gaius Province City? Tumalo ng puso ni Francis. Binuksan niya ang kaliwang mata at nakitang may napakalaking gintong ibon sa kalangitan, ang aura na inilabas nito ay mas malakas pa kaysa sa two-winged sword-teeth tiger. 71. Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw na iyon sa buong Gaius Province City. Flu. Plop. Ang mga hindi nagsasaka ay agad na nahimatay. Ginamit ni Francis ang kanyang pinahusay na paningin at nakakita siya ng napakalaking gintong ibon 20 hanggang 30 milya ang layo. Ang Golden Eagle ay katulad ng Metal Beak Eagle na nakita niya sa Sky Cloud Forest, ngunit maraming beses na mas malaki. Ang lapad ng pakpak lamang ay umabot ng 10 metro. Hindi maganda. Iyan ang sikat na Golden Beak Eagle King mula sa Sky Cloud Forest na namumuno sa kalangitan. Nakilala ng ilang magsasaka sa lungsod ang gintong ibon. Ang Golden Beak Eagle ay isang high-tier na nakamamatay na hayop na maaaring kalabanan ang mga magsasaka ng ika-9 na ranggo. Hu! Ang Golden Beak Eagle King ay tumangay patungo sa pader ng lungsod sa isang iglap. Agad-agad, 7 taong magsasaka ang napunit. Ang pinakamalakas na sa 7 napatay ay umabot na sa ika-7 ranggo at hindi man lang niya nakita ang Golden Beak Eagle King na papasok. Sa oras na ito, isang ulap ng gintong liwanag ang nagmula sa malayo. Ang ulap ng gintong liwanag na iyon ay binubuo ng libu-libong Golden Beak Eagle, na may hahambing sa mga martial artist ng tao. Ipagtanggol. Narito na ang Beast Horde, iulat mo ito sa Gaius Palace. Ang Gaius Province City ay sumabog sa kaguluhan nang ang lahat ay nagsimulang maghiyawan at maghiyawan. Batalyon ng Sky Guards. Narinig ng lahat ng mga kabataan ang nakakatalim na sigaw na iyon, ngunit wala silang pinahusay na paningin ni Francis at sa makatuwid, hindi nila makita ang eksenang 20-30 milya ang layo. Mukhang may high-tier deadly beast malapit dito. Tila may naramdaman si Brandon at tumingin sa direksyong iyon.
Mahabang kwento, mula ngayon, lahat kayo ay tutulong sa pagdepensa laban sa Beast Horde at magkakaroon ng battle points na ibibigay para sa kung gaano karaming beast ang napatay mo. Para sa mga regular na hayop, bawat mapatay mo ay makakakuha ka ng 1 point, habang ang isang high-tier deadly beast ay magbibigay sa iyo ng 20. Anunsyo ng Third Guard. Matapos sabihin sa kanila kung ano ang gagawin, pinangunahan ni Third Guard at Brandon ang mga kabataan palabas. Nang marating ng grupo ang pader ng lungsod ay nagulat sila. Sa paningin ay ang kawen ng mailap at nakamamatay na mga hayop sa langit at lupa. Ang mga nakamamatay na hayop lamang, mayroong ilang libo at daan-daang libong mabangis na hayop. Napakabilis. Nandito na ang mga hayop. Huminga ng malalim si Brandon. Buti na lang nakarating na dito ang mga martial artist at tropa at sinimulan nilang patayin ang ilan sa mga umaataking hayop, pero ang problema ay ang Golden Beak Eagle sa langit. Ito ay katulad ng Metal Beak Eagles, ngunit ito ay mas malakas, kahit na ang mga normal na arrow ay hindi makakasira sa kanilang depensa. Masasabing ang Golden Beak Eagle ay isang evolved version ng Metal Beak Eagle. Ding! 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 Isang ulan ng mga palaso ang dumaong sa Golden Beak Eagles at sila ay nagbigay ng tunog ng nagsasalpukan na metal. Ngunit hindi man lang nagawang basagin ng mga pana ng mga martial learners ang depensa ng Golden Beak Eagles. So, kinuha ni Francis ang kanyang Golden Stairs bow out at binaril ang 2 Golden Beak Eagle sa isang arrow. Isang palaso, 2 agila. Bahagyang nagulat ang mga kalapit na mamamana dahil ang mamamana ay isang kabataang 14 na taong gulang pa lamang. Lahat, sumama sa labanan. Mga mamamana, alagaan ang mga hayop sa langit. Ang ibang mga magsasaka ay sumusunod sa mga tropa at labanan ang mga hayop sa labas. Utos ng General ng Gayos Province City. Ang mga tropa ay nagawang talunin ang mga normal na mabangis na hayop, ngunit ang mga magsasaka lamang ang makakalaban sa mga nakamamatay na hayop. Pumunta ka. Ang mga kabataan ng Sky Guards Battalion ay sumali sa labanan at pinatibay ang mga depensa. Ang Beast Horde ay isang pagkakataon upang pasiglahin ang potensyal ng isang tao habang nakakakuha ng mga battle points sa parehong oras. Ang mga alagad ni Lord Gaius ay agad na sumugod patungo sa malapit na mabangis at nakamamatay na mga hayop. Naabot ni Gover, Henry at Angelica ang ika-7 ranggo o mas mataas at madali nilang mapatay ang 10 mabangis na hayop sa isang hit, ngunit napakarami. So. Patuloy na pinaputok ni Francis ang kanyang Golden Stairs bow at bawat palaso ay tatagos sa 2 hanggang 3 nakamamatay na hayop. Siguro dahil marami na siyang napatay, ang iba pang mga mabangis na hayop ay sumugod sa kanya na pulang mata. Ingat kayo! Bulalas ng kalapit na mga mamamana. Ang mga bastos na ito ay may katalinuhan din. Bahagyang nagulat si Francis, ngunit hindi siya natakot sa kanila. Starfinger. Paulit-ulit na sinaksak ni Francis ang kanyang daliri at lumitaw ang mga sinag ng magandang berdeng ilaw, na agad na sumisira sa malaking bilang ng mga ibon. Ngunit nakuha rin ito ang atensyon ng mas malalakas na hayop. Hiu! Biglang, isang sigaw ang narinig at tumangala, isang high-tier na nakamamatay na hayop ang humantong sa isang grupo ng Golden Beak Eagles patungo kay Francis. Tigilan mo sila! Nagbago ang ekspresyon ng mga kalapit na magsasaka. Ang high-tier na nakamamatay na hayop na iyon ay nasa ika-8 ranggo at kapag sila ay nakasakay sa lungsod, magdudulot ng kaguluhan. Starfinger. Tornado Stance. Matalim ang mga mata ni Francis habang nagpadala siya ng isang sinag ng Asher na ilaw na kumalat sa isang malawak na saklaw ng pag-atake. Thok! 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 Agad-agad, 5 o 6 na Golden Beak Birds ang nahulog sa lupa, patay. Ang mas nakakagulat ay ang bawat Golden Beak Eagle ay natusok sa lalamunan. Boom! Nakipagsagupaan si Francis sa Golden Beak Eagle at ayos lang siya habang ang Golden Beak Eagle ay napaatras. Napakalakas ng kabataang ito. Nasa ika-7 ranggo na sa murang edad. Nagulat ang mga kalapit na magsasaka. Natagpuan ni Francis na ang Golden Beak Eagle na kakaharap lang niya ay mas malakas pa kaysa sa Two-Winged Sword-Teeth Tiger at halos nasa ika-9 na ranggo. Si Francis ay magpapabagsak ng hindi bababa sa 2 ibon na may tig-1 araw sa bawat oras. Dumagundong.
Sa labas ng gate, may 5 pang high tier na nakamamatay na hayop, o mas mainam na ipinahayag bilang peak tier beast, na dumating. Ang mga hayop na ito ay maihahambing lahat sa ika-9 na ranggo at pumatay sila ng 10-10 tao sa bawat tama. Nakita ni Francis ang mga hayop na iyon gamit ang kanyang kaliwang mata at sinadya niyang iwasan ang mga ito dahil lahat ng mga hayop na ito ay mas malakas kaysa sa two-winged sword-teeth tiger. Nanginginig na triple kill. Isang sigaw ang nagmula sa isang kabataan habang ang figure ay nakaharap sa isang peak tier na nakamamatay na hayop. Boom! Ang maliit na kabataang iyon ay nagawang lumaban kapantay ng napakalaking peak tier na nakamamatay na hayop. Ang mga kalapit na magsasaka ay natigilan lahat. Balmond. Nakita ni Francis at ng iba pa na ang pamilyar na figure ay nakaharap sa mga nakamamatay na hayop na nasa ika-9 na ranggo na may pinakamataas lamang na cultivation sa ika-8 ranggo. Ang peak tier deadly beasts ay sobrang nakakatakot, sisirain nila ang lahat kung papasok sila sa lungsod. Teng! 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 Si Brandon, third guard at ang mga kasama nilang 9th rankers ay lumipad palabas ng lungsod at sinalubong ang kani-kanilang mga kalaban. Kabuuang 5 hanggang 6 na ranggo ang ipinadala mula sa Gaius Province City, kapareho ng bilang ng peak tier deadly beasts, ngunit ang Golden Beak Eagle King ay walang kalaban dahil ito ay napakabilis. Bagamat malalakas ang mga cultivator ng ika-9 na ranggo, hindi pa rin nila nagawang makipaglaban sa Golden Beak Eagle King sa himpapawid dahil ito ang nasasakupan ng huli. Ang bastos na ito. Sumasakit ang ulo ng mga mamamana sa pader ng lungsod habang pinagmamasdan ng Haring Agila. Kung ito ay isang normal na hayop lamang, maaari nilang lahat na ilabas ang kanilang mga arrow ng sabay-sabay at patayin ito. Ngunit napakalakas ng depensa ng Agila. Sa pangunguna ng Golden Beak Eagle King, daan-daan at libu-libong Golden Beak Eagles ang nag-zoom patungo sa pader ng lungsod. Bawat talo ng pag-atake ay mag-aalis ng buhay ng maraming sundalo. Sabihin sa lahat ng mga mamamana na paputukan ang mga bastard na iyon. Sa ibabaw ng pader ng lungsod ng Gaius Province ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-utos. Ang taong ito ay ang general ng Gaius Province City, na siya mismo ay umabot sa pinakamataas na ika-9 na ranggo at katatapos lang niyang makapatay ng isang peak tier na nakamamatay na hayop kamakailan, na nagpapataas ng moral ng kanilang panig. Ngunit ang pagharap sa Golden Beak Eagle King ay walang magawa ang general laban dito. Ang Golden Beak Eagle King ay mabilis, malakas at ito ay lumaban lamang sa hangin. General Hines, kung hindi natin papatayin ang Golden Beak Eagle King, maaga o huli, mahuhulog ang ating panig sa kaguluhan. Nagsalita si Brandon habang lumapag siya sa tabi ng pangkalahatang natatakpan ng dugo. Noon lang ay matagumpay niyang napatay ang isang peak tier deadly beast ngunit nasugatan din siya. Hiyo! Biglang naging blur ang Golden Beak Eagle King at sinuntok ang isang human cultivator ng ika-9 na ranggo ng may bilis na parang kidlat. Mag-ingat ka. Ang general at si Brandon ay parehong nagbabala. Ang tao ay nakikipaglaban sa isa pang peak tier na nakamamatay na hayop sa oras na iyon at naisip niya ang crap habang narinig niya ang babala. Shua! Tonk! Ang matutulis na kuko ng Golden Beak Eagle King ay tumago sa ika-9 na ranggo ng Inner Strength Shield. Sumigaw ang tao sa siya pinagputol-putol ng 2 nakamamatay na hayop. Nang makita ang eksena, nanlamig ang puso ni Francis. Bastard! Kapwa nagngangalit sina General Hines at Brandon. General Hines, dapat nating patayin ang ibong ito kahit na ang halaga nito. Lumitaw ang lamig sa mukha ni Brandon. Napakahirap na magtayo ng isang taong magsasaka sa ika-9 na ranggo. Ang isang maliit na lungsod lamang ay maaaring hindi manganak ng isa sa 10-10 taon. Dapat nating maakit ito sa lupa sa isang lugar pagkatapos ay tambangan ito. Napaisip si General Hines. Paano natin ito papatayin kung ang karamihan sa mga mamamana ay hindi man lang masira ang depensa nito? Mapait at walang magawang sabi ni Brandon. Pagtitipon ng lahat ng pinakamahuhusay na mamamana. Umalangaw-ngaw ang nakamamatay na boses ni General Hines sa radius na ilang milya. 72. Di nagtagal, ang pinakamahusay na mga mamamana ay natipon malapit sa General Hines.
Ang ilan sa kanila ay nasa ika-5 at ika-6 na ranggo, habang ang iba ay nasa ika-7 at ika-8. Ang grupo ay puno ng mga nasa katanghaliang gulang na tao bukod kay Francis. Bahagyang na-curious si Francis habang nakatayo siya sa grupo ng mga tao. Itinulak siya ng iba pang malapit dito bago niya malaman kung ano ang nangyayari. Ang kailangan mo lang gawin ay akitin ang Golden Beak Eagle King malapit sa lungsod. Sinabi sa kanila ni General Hines ang kanyang plano. Simple lang ang plano, para inisin at saktan ang Golden Beak Eagle King at maakit ang atensyon nito. Pagkatapos ay patayin ito gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng ilang ika-9 na ranggo. Ito ay marahil. Ang 7 hanggang 8 mamamana ay bahagyang nag-alinlangan. Ano? Hindi ba lahat kayo makakagawa ng simpleng bagay na ganito? Malamig na sabi ni General Hines. Agad na nagpawisan ang mga mamamana. General, ganito. Masyadong mabilis ang takbo ng Golden Beak Eagle King. At saka kapag gumagalaw ito, kasama rin nito ang hangin. Kaya bago pa man makalapit ang mga palaso, kusang lumilihis ito. Walang magawang sabi ng isang middle-aged archer. Siya ay isang mamamana na umabot sa ika-7 ranggo at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mga kasunduan mula sa ibang mga tao. Mas maganda at mas malinaw ang paningin ni Francis, kaya alam niya kung gaano ito kahirap. Una, ang bilis ng Golden Beak Eagle King ay masyadong mabilis at kapag gumalaw ito ay maaabala ng hangin ang paggalaw ng arrow. Pangalawa, ang depensa ng Golden Beak Eagle King ay masyadong malakas, at maaari itong tumagal ng isang pag-atake sa isang ika-8 ranggo at maging maayos. Hindi lamang iyon, ang mga mamamana ay kailangang bumaril mula sa lupa habang ang hari ng agila ay nasa langit. Malinaw, may isa pang punto. Paano kung nagawa nilang saktan ang haring agila? Kinailangan din itong akitin ng mga mamamana sa lugar ng tambangan. Ang mga normal na magsasaka ng ika-7 at ika-8 ranggo ay agad na masisira. Sa makatuwid, ang mga mamamana na naruroon ay walang tiwala sa lahat. Sa oras na ito, ang gininto ang blur ng Eagle King ay muling bumagsak at pumatay ng 10 tao. Sure! Matapos silang patayin, lumingon ang Eagle King sa ibang direksyon. Kuya Balmond, ingat ka! Bulalas nina Brandon at Vince. Sa pagkakataong ito, ang Golden Beak Eagle King ay pumailanglang patungo sa Balmond. Si Balmond ay nakikipaglaban sa isa pang pictier na nakamamatay na halimaw at narinig niya ang sipol ng hangin sa kanyang likuran. Spiritual Crane Flying Wind. Gumamit ng profound speed skill si Balmond at ang kanyang katawan ay naging parang crane at lumipad sa hangin. Isa itong holy martial art. Hiu. Ang Golden Beak Eagle King ay tumili at nakipagsagupaan kay Balmond sa himpapawid. Boom! Ang pag-atake ng Golden Beak Eagle King ay naharang, ngunit si Balmond ay bahagyang nasugatan. Matapos mabaygo ang Golden Beak Eagle King na patayin siya, nawala muli ang Eagle King upang makahanap ng bagong target. Itong bastard. Kung mamatay si Brother Balmond. Pinunasan ni Brandon ang malamig na pawis sa kanyang noo. So. Sa oras na ito, ang pinakamahusay na mga mamamana ay nagpaputok ng kanilang mga palaso sa Golden Beak Eagle King. Ding! Ding! Ang ilan sa mga arrow ay nagawang magpalabas ng mga spark sa mga pakpak ng agila ngunit ang depensa ay hindi nasira. Bahagyang malabo ang ekspresyon ng mga mamamana. Maliban na lang kung tumama tayo sa isang mahalagang punto. Umiling ang mga mamamana. Ding! 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 Biglang tumama ang isa pang ilang arrow sa Golden Beak Eagle King, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalusot sa matigas na gaya ng metal na balahibo. Nabigo na naman. Ang mga mamamana ay may mapait na ekspresyon. Ginamit ni Francis ang kanyang Golden Stairs bow, ngunit pareho ang sitwasyon. Ang mga palaso na nakalapit sa agila ay naalis sa direksyon ng hangin mula sa pag-flap ng agila. Hiu! Ang Golden Beak Eagle King ay biglang tumangay pababa patungo sa kalapit na mga mamamana. Mapatla ang mukha ng mga mamamana habang sinubukan nilang umiwas ngunit dalawa pa rin ang namatay. Bahagyang lumulutang na fairy.
Unang ginamit ni Francis ang kanyang speed skill, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang golden stairs bow at may paw, pinatag niya ang dalawang low tier na nakamamatay na hayop at itinulak pabalik ang isang high tier na nakamamatay na hayop. Kung ikukumpara sa lahat ng iba pang mga mamamana, si Francis ay sobrang kalmado. Sa oras na ito ay napansin din ni General Hines si Francis at nagulat siya na ang huli ay napakalma sa sitwasyong tulad nito. Kuya Zhao, dalubhasa ka sa busog. Napansin din ni Brandon si Francis. Oo, siguro kaya ko. Tumango si Francis at nagpakita sa harap ni Brandon. Young Master Zhao, sigurado ka ba? Si General Hines ay may tame time na ekspresyon. Kung si Francis ay isang normal na mamamana lamang, hindi niya iisipin na subukan niya ito, ngunit si Francis ay isang disipulo ni Lord Gaius, ang responsibilidad ay papasanin niya. Kung ito ay para lamang maakit ito pababa, kung gayon hindi ito gaanong problema. Habang sinasabi ito ni Francis, dahan-dahan niyang binuksan ang golden stairs bow at nagpas siyang patunayan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng aksyon. Hu! Nakahinga siya ng maluwag nang lumitaw ang mahinang berdeng liwanag sa kanyang kilay at ang agila ay naging mas mabagal at mas malinaw sa kanyang mga mata. Sure! Sa ilalim ng Enhanced Vision Mode, nakikita ni Francis ang pagbabago sa buto at dugo ng mga ibon. Tumayo siya at nakatutok sa Eagle King, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang palaso. Hindi simple. Nagkatinginan sina General Hines at Brandon. Naramdaman nilang dalawa ang matalim, nakakatusok na aura mula kay Francis. Biglang lumingon ang Golden Beak Eagle King. Agad na binitawan ni Francis ang kanyang mga arrow. Parang ang Eagle King ay patungo sa mga palaso at hindi sa kabaligtaran. Sa wakas, ang tatlong gintong arrow at ang Eagle King ay nagsagupaan. Oo. Nagkabanggaan. Ang palaso at agila ay parehong patungo sa magkaibang direksyon, ngunit sa wakas ay nagtagpo ang dalawa. Shoo! Ang ginintoang palaso ay tumago sa suso ng hangin at perpektong tumusok sa mata ng agila. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang mapanganga ang ibang mga mamamana sa ibaba. Paano niya nagawa ito? Ang isang archer ng ikapitong ranggo ay may ekspresyon ng kawalang paniwala, hindi niya matanggap ang katotohanang nagawang tamaan ni Francis ang mata ng Eagle King. Ding! Ang gintong palaso ay nagtaas ng isang kislap ng apoy habang ito ay lumihis sa talukap ng mata ng agila. Kawawa naman. Ang mga mamamana ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Napapikit ang Golden Beak Eagle King sa huling segundo. Bilang isang pick-tier deadly beast, ang mga reaksyon nito ay napakabilis ngunit hindi nito napansin ang ngiti sa labi ni Francis. Shoo! Ang iba pang dalawang palaso ay sumunod sa unang palaso at muling tumama sa talukap ng mata ng ibon. Dahil ang unang arrow ay bumagsak sa windshield, ang landas ng paglipad ng dalawa pa ay mas mahusay. Ding! Tumagas ang dugo sa mata ng agila. Thok! Ang pangatlong palaso ay tumusok sa eyeball. Ang unang dalawang arrow ay gumawa ng paraan para sa ikatlong arrow. Ang ikatlong arrow ay ang killing move. Isang masakit na sigaw ang lumitaw sa kalangitan habang ang Golden Beak Eagle King ay nakatitig kay Francis. Ihanda ang pananambang. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang lightly floating ferry at sumakay patungo sa ambush zone. Sa oras na ito, sa wakas ay nakabawi na sina General Hines at Brandon mula sa kanilang pagkagulat. Ambush! Humanda ka! Naghintay sina General Hines, Brandon at ilang pinakamataas na ranggo sa ikawalong ranggo. Hiu! Sinindihan ng Eagle King si Francis na puno ng galit. Nakaramdam ng lamig ang huli at alam niyang kinulong siya ng Golden Beak Eagle King. Smoking transparent step. Ang kanyang figure ay gumalaw at sumanib sa karamihan ng lungsod ng walang bakas. Ang Eagle King ay nawala sa anyong ni Francis ngunit alam nito ang lugar kung saan siya naruroon at sa oras na ito, sina General Hines at Brandon ang sumalakay. Makalangit na pagkawasak. Nakasisilaw na slice. Ang dalawang peak 9th ranks ay sumabog sa kanilang kapangyarihan. Crack! Ang galit na galit, walang pag-aalinlangan na Eagle King ay tinamaan ng dalawang ika-9 na ranggo.
Gumamit si Brandon ng isang holy martial art at ang kanyang palad ay tila naging talim na humiwas sa depensa ng ibon at nag-iwan ng 8 malalalim na sugat. Ang sword skill ni General Hines ay kalahating holy martial art na sinanay hanggang sa pinakamataas na antas at mas malakas pa ito kaysa sa arak ng Brandon. Ang espadang iyon na puno ng layuning pagpatay ay halos putulin ang ulo ng Golden Beak Eagle King. Pang! Pang! Boom! Bam! Kaagad, ginamit ng ikapito at ikawalong hanay ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan na halos pumatay sa ibon. Hiu! Ginamit ng Golden Beak Eagle King ang huling lakas nito at sumugod sa isang kabataang may hawak na gintong busog, puno ng puot. 73. Ingat kayo! Kapatid na Francis! Mula sa pader ng lungsod ay dumating ang mga sigaw ng takot. Sa sandaling ito, alam nila na ang Golden Beak Eagle King ay nasa bingit ng kamatayan at ito ay mamamatay sa loob ng 2 hininga, ngunit kahit na noon, ang Eagle King ay ibibigay kay Francis ang huling hampas nito. Malinaw na ikinagalit ni Francis ang Golden Beak Eagle King at ang huli ay may iniisip na patayin siya anuman ang mangyari. Hindi maganda. Nakaramdam ng matinding panganib si Francis. Sa ilalim ng sitwasyon, ang mga sizzles ng init ay pinakawalan mula sa kanyang kaliwang mata at kumalat sa kanyang buong katawan, na agad na nagpakalma sa kanya muli. Hu! Ang bilis ng Golden Beak Eagle King ay nakakatakot at umabot ito kay Francis sa isang kisap mata. Nalampasan na ng bilis na iyon ang reaksyon ng mga martial artist, kahit na nakikita nila ang aksyon, hindi nila ito maiiwasan. Klawa! Ang figure ni Francis ay agad na napunit at isang malaking butas ang ginawa sa dingding sa likod niya. Tulad ng iniisip ng lahat na si Francis ay namatay. Umaagos na tindig ng hangin. Smoking transparent step. Ang figure ng isang kabataan ay lumitaw sa ibabaw ng Golden Beak Eagle King. Ano? Ang mga kalapit na magsasaka ay tila nakakita ng multo. Napakalalim na kasanayan sa bilis. Sumilay si Joy sa mga mata ni Brandon. Noon lang, nakita niya si Francis na sabay na gumamit ng smoking transparent step at flowing wind stance at naiwasan niya ang pag-atake ng Golden Beak Eagle King. Halos lokohin pa niya ako. Tumalo ng puso ni General Hines. Sa sandaling iyon, nagawa ni Francis na pagsamahin ang flowing wind stance sa smoking transparent step at naiwasan ang nakakatakot na pag-atake ng Eagle King. Ang pagsasanib ng flowing wind stance at smoking transparent step ay nangangahulugan na ito ay maihahambing sa isang holy martial art. Malinaw, ang kaliwang mata ni Francis ay may malaking papel din dahil sa pagsusuri at pagkalkula nito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na parang nag-aapoy ang kanyang dugo at ang kanyang mental energy ay nasa pinakamataas na estado. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang berdeng sinag ng liwanag ay umabot sa 7 talampakan 8. Teka! Bakit siya napunta sa tuktok ng Golden Beak Eagle King? Naisip ng mga kalapit na magsasaka. Nakatakas lang si Francis sa pag-atake, ngunit ngayon, nakarating na siya sa ibabaw ng Golden Beak Eagle King. Tornado stance. Mahiwagang wind palm. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Francis habang ang isang asher na liwanag ay lumitaw sa kanyang palad na pabilis ng pabilis at sa wakas ay lumipad ito sa ulo ng Golden Beak Eagle King. Sa sandaling iyon, tila buhawi ang kanyang katawan, galit at malakas. Shoo! Ang kanyang mahiwagang wind palm ay tumama sa bahagi kung saan ang Eagle King ay nasugatan ni General Hines. Thok! Thok! Ang orihinal na pinsala ay naging mas malaki at mas malaki. Blom! Ang ulo ng Golden Beak Eagle King ay nahati sa mga piraso at ang napakalaking figure ay nahulog sa lupa. Teng! Si Francis ay tumalon sa hangin na may dugo ng Eagle King na tumutulo pa rin mula sa kanyang palad. Ang pagtaas at pagbaba ay tila nagsasaad ng nagwagi sa pagitan ni Francis at ng Eagle King. Ang Golden Beak Eagle King ay pinatay na. Sino ang kabataang pumatay sa Golden Beak Eagle King? Kumalat ang mga alon ng daldalan sa mga kalapit na nanunood na magsasaka. Agad na naging sentro ng atensyon si Francis. Kapatid na Francis, magaling. Pinuri siya ni Brandon pati na rin ng third guard. Nakabawi na rin si General Hines mula sa pagkabigla, hahaha. Good job.
Mahusay ang ginawa mo sa pagpatay sa Golden Beak Eagle King, ngunit may mga hinala na inaagaw mo ang battle points dahil sa huling tama. Pag-agaw ng mga punto ng labanan. Naisip ito ni Francis at napagtanto na kumilos siya sa instinct noon. Sa oras na iyon, mas mabuting palitan ng suntok sa halip na umiwas at tumakas. Ngunit sa mata ng ibang tao, si Francis ay isang risk-taker na hindi lang tumakas, sinubukan niyang makakuha ng mas maraming battle point. Ano man ang sabihin, malaki pa rin ang papel ni Francis sa pagpatay sa Golden Beak Eagle King dahil kung wala ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery, ang Golden Beak Eagle King ay hindi pa rin maaakit sa lugar ng ambush. At ang taong pumatay sa Golden Beak Eagle King ay si Francis din. Ang iba pang mga ibon ay mas madaling harapin dahil ang Golden Beak Eagle King ay patay na. Ngumiti si General Hines habang tinitingnan niya si Francis. Kung wala ang pangunguna ng Haring Agila, ang iba pang mga ibon sa himpapawid ay parang buhangin. Tulad ng para sa mga hayop sa lupa, ang mga casualty ng mga tao ay tataas lamang sa paglipas ng panahon. Naka-cross-legged si Francis sa mga backlines habang siya ay nakabawi habang ang iba tulad ni Brandon ay nag-iisip na siya ay nasugatan. Ngunit, natutunan ni Francis ang returning breath technique na nangangahulugan na ang kanyang inner strength ay hindi bababa sa 2 beses na mas makapal kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Tindig na umaagos na hangin. Stance ng buhawi. Misteryosong wind palm. Lumitaw sa kanyang isipan ang mga larawan ng 3 galaw na ito. Ang flowing wind stance ay pinagsama sa kanyang speed skill habang ang tornado stance ay pinagsama sa kanyang offensive palm skill. Nang hindi nalalaman, ang pagkaunawa ni Francis sa tornado stance ay umabot na sa 70 hanggang 80%. Napakabuti na sa ilalim ng parehong mga insight na nakuha niya mula sa flowing wind stance at sa mysterious wind palm, naunawaan din niya ang 60 hanggang 70% ng mysterious wind palm, na nangangahulugan din na ang mysterious wind palm ni Francis ay halos kapareho ng sa babae mula noong araw na iyon. Ang paglipat noon ay ang kombinasyon ng tornado stance at mysterious wind palm. Ang breath na ito ay nakakuha ng isa pang madaling pagpatay. Tumingin si Henry kay Francis na may gulat sa kanyang mga mata. Sa huling misyon ng pagpatay, inagaw din ni Francis ang mga puntos para sa pagpatay sa leader ng bandido at sa pagkakataong ito ay lalo siyang nabaliw, kinuha niya ang pagpatay para sa Golden Beak Eagle King mula sa mga bibig ng ika-8 at ika-9 na ranggo. Sa mata ng maraming tao, ang mga kilos ni Francis ay isa pang halimbawa ng pagkuha sa mga punto ng labanan ng iba. Ang taong iyon ay pumatay ng isang peak tier na nakamamatay na hayop. Napaawang ang bibig ni Balmond. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, si Balmond ay nakikipaglaban sa isang peak tier deadly beast at siya ay tinambangan pa ng Golden Beak Eagle King. Sa lahat ng laban na iyon, hindi pa rin niya kayang patayin ang kanyang kalaban habang ginawa na ito ng bagong disipulo, si Francis. Patayin! Patayin! Ang moral ng mga tropang gayos ay tumaas ng paulit-ulit nilang nagawang itulak pabalik ang kawan ng hayop. Hu! Matapos tingnan ang kanyang mga insight, muling tumayo si Francis. Noon lang, naabot na niya ang mas mataas na taas sa pag-unawa sa tornado stance at mysterious wind palm. Higit pa rito, ang kanyang paglilinang ay umabot sa huling mga yugto ng ika-7 ranggo. Pinagmasdan ng mga mata ni Francis ang mga alon ng sangkawan ng mga hayop at nalaman niyang may mali. May mali. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sagot. Ang mga pag-atake ng mga nakamamatay na hayop ay tila organisado, ang pinakamataas na antas ng mga nakamamatay na hayop ay nangunguna sa isang malaking bilang ng mga mababang antas na nakamamatay at mabangis na mga hayop. Nakita ni Francis kung ano ang mali. Kung makikita niya ito, makikita rin ito ng mataas na antas ng Gaius Palace. Pwede bang planado ang Beast Horde na ito? Si Brandon, si General Hines at ang iba pa ay lahat ay kainahinala. Sa laban, dadalhin ni Francis ang kanyang Golden Stairs bow at magpapakawala ng araw ng sunod-sunod na araw, na bumababa sa isang malaking bilang ng mga nangungunang nakamamatay na hayop. Biglang naging magandang view. Ang mga sinag at sinag ng maliwanag na berdeng ilaw ay ipinadala mula sa bulwagan ng lungsod at sa bawat pagkinang ng liwanag, ilang mga hayop ang mamamatay. Ang Archer God's left eye ni Francis ay sa wakas nahasa sa Beast Horde na ito. Sir Zhao?
Maaari ka bang maging Panginoon ko? Ang mga nakababatang mamamana ay labis na nasasabik. Hindi alam ni Francis kung ano ang sasabihin at nang makitang ang mga hayop sa himpapawid ay wala ng labis na banta, lumabas siya ng lungsod. Starfinger. Mahiwagang wind palm. Si Francis ay parang hangin na pumatay ng mga hayop nang walang tunog. Plop. Plop. Ang bawat pag-atake niya ay makikita ang mga kapintasan ng mga nakamamatay na hayop at maraming bangkay ang maiiwan saan man siya pumunta. Nakakatakot ang kabataang ito. Siya ay napakahusay din sa malapit na labanan. Bulalas ng mga mamamana na nanunood sa kanya. Karaniwan, kung ang forte ng isang tao ay archery, ang kanilang close combat skills ay hindi masyadong mahusay. Ngunit si Francis ay isang halimaw, hindi lamang mahusay ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery, ang kanyang mga kasanayan sa malapit na labanan ay magaling din. Ang potensyal ni Francis ay hindi mas mahina kaysa kay Balmond. Ngunit nakalulungkot, siya ay isang panlabas na disipulo lamang ng guro at hindi niya makukuha ang lahat ng pangunahing kasanayan. Napabuntong hininga si Brandon at umiling. Matapos ang matagal na pagpatay. Nakaramdam si Francis ng pamilyar na malamig na aura. Sure. Binuksan niya ang kanyang kaliwang mata at nalaman niyang 10 milya ang layo, isang nakahod na figure ang nakaupo sa ibabaw ng isang itim na ibon. Sa ilalim ng hood, isang pares ng ice blue na mata ang makikita. Siya yun. Tumalo ng puso ni Francis, ang figure ay ang nakita niya noong araw na iyon sa loob ng Sky Cloud Forest. Roar! Sa sandaling ito, isang nakakatakot na dagandong ang tumunog, ang aura ng may-ari ng dagandong ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Golden Beak Eagle King. Ang isang dagandong na iyon ay nagdudulot sa daan-daang libong mga hayop na manginig sa takot. Sa sandaling ito, ang pinakamataas na antas ng nakamamatay na mga hayop ay tumigas habang ang paghanga at takot ay lumitaw sa kanilang mga mata. Naramdaman ng mga tao ang pagtalo ng kanilang puso. Pay! Anong nangyayari? Naramdaman ni Francis na nanginginig ang kanyang dugo at ang tunog ng kalabog ay nagmula muli sa kanyang kaliwang mata. Ano ang aura na ito na higit pa sa Pictier Deadly Beasts? Brandon, third guard at ang boses ni General Hines ay bahagyang nanginginig. Isang nakakatakot na aura ang dumurog patungo sa lungsod at napayuko ang daan-daang libong mga hayop na parang nakikita nila ang kanilang hari. 74. Ang nakakatusok na alulong ay nagpatahimik kapwa sa mga tao at mga hayop na ang huli ay nakaluhod pa sa lupa na parang nakakita sila ng isang hari. Malayo sa gitna ng kawan ng mga hayop, isang landas ang nabuo. Ano ang bagay na naglalagay ng takot sa Pictier Deadly Beasts? Ang mga magsasaka sa tuktok ng pader ng lungsod ay nakatuon sa landas. Dahil si Francis ang may pinakamahusay na paningin, nakita niya ang isang purong itim na uri ng aso na nakamamatay na hayop na naglalakad palapit sa kanila. Ang itim na aso ay kasing laki ng lobo na humigit kumulang 1.5 metro ang haba at ito ay maliit kumpara sa iba pang mga hayop. Aso. Gustong tumawa ni Francis, ngunit hindi niya magawa. Bawat hakbang ng aso ay magpapakita ng nakakatakot na aura at kapag ang mga mata ni Francis ay tumingin sa mga mata ng napakaitim na aso, pakiramdam niya ay nagliliyab siya. Pwede bang? Isang Lord Tier na nakamamatay na hayop. Nakahinga ng maluwag si General Hines nang sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Kailangang malaman ng isa na si General Hines ay nasa pinakamataas na ika-9 na ranggo at isa siya sa pinakamalakas na magsasaka dito. Lord Tier Deadly Beast. Namuti ang mga mukha ng mga magsasaka, alam nilang lahat ang mga chismis tungkol sa mga nakamamatay na hayop ng Lord Tier. Ang mga nakamamatay na hayop ay nahati sa mababa at mataas na baitang at ayon sa pagkakabanggit ay maihahambing sila sa martial artists at martial masters, ngunit ang Pictier Deadly Beasts ay hindi ang pinakamataas na ranggo. Sa itaas ng Pictier Deadly Beast, mayroong ilang nakakatakot na pag-iral Lord Tier Deadly Beasts. Sinasabi ng mga chismis na ang isang Lord Tier Deadly Beast ay maaaring sirain ang isang buong bansa. Sa ibabaw ng pader ng lungsod ng lalawigan ng Gayos, ang ilan sa mga magsasaka ay natakot sa kanilang talino. Sa ilalim ng papalubog na araw.
Daan-daang libong nakamamatay at mababanges na hayop ang yumuko, nakaharap sa Lord Tyr Black Dog habang ang huli ay dahan-daang naglalakad patungo sa lungsod. Bagamat hindi umatake ang Lord Tyr Deadly Beast, malamig nitong sinulyapan ang mga tao at mga magsasaka gaya ni General Hines, manginig si Brandon ng ika-9 na ranggo. Sa ilalim ng isang scan na iyon, nakumpirma ng Lord Tyr Deadly Beast kung sino ang pinakamalakas na tao sa mga cultivator. Tigilan mo siya. Ipasa ang impormasyon sa ating Panginoon. Lumitaw ang ilang pilak na figure sa tuktok ng isang kalapit na tore. Shua. Shua. Number 1. Number 2. Number 4. Bulalas ni Third Guard. Sa sandaling ito, ang unang 4 ng Gaius Corps ay dumating na ang unang guard ay nakarating sa kalahating hakbang na Holy Martial Path. Huminga ng malamig si Brandon. Kalahating hakbang lang ang layo ng First Guard mula sa Holy Martial Path. Go! Ang 3 pilak na figure ay tumalon pababa at nakarating sa Lord Tyr Deadly Beast sa isang iglap. Unang guard, second guard, third guard at fourth guard. Ang pinakamalakas na 4 sa Gaius Corps ay bumuo ng kalahating bilog sa paligid ng Lord Tyr Deadly Beast, na pinatigil ito. Mga magsasaka ng ika-9 na ranggo, tumulong kayo. Mataimtim na ibinigay ni General Hines ang utos. Alam niya na ang 4 na gwardya lamang ay malamang na hindi kayang pigilan ng Lord Tyr Deadly Beast na kayang sirain ang isang buong bansa. Shua! Shua! Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang ilang magsasaka ng ika-9 na ranggo. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, ang ilan sa mga mamamana ay nagbukas ng kanilang mga busog, inilabas ni Francis ang kanyang Golden Stairs bow at binuksan din ito. Woo! Malamig na sinuri ng itim na aso ang mga tao sa ibabaw ng pader ng lungsod na parang may emosyon. Sky Heavenly Death Net. Ang 4 na dakilang Gaius Corps ay naging silver blurs, may hawak silang maiikling mga blades at nagpadala sila ng net ng mga hiwa na bomb-alot sa Lord Tyr Deadly Beast. Ang Sky Heavenly Death Net na ito ay ginawa ng lahat ng 4 na gwardya at ang kapangyarihan nito ay nalampasan ang normal na Holy Martial Arts. Kahit na nasa malayo si Francis, tumalon ang kanyang puso. Alam niya na kung mahulog siya sa Sky Heavenly Death Net na ito, hindi siya makakahanap ng anumang mga depekto kahit sa kaliwang mata niya. Ang mga normal na magsasaka na nasa ika-9 na ranggo ay agad na masisira kung sila ay nakulong dito. Sa loob ng 10-10 taon, walang nakatakas sa pagkilos na ito ng 4 na gwardya at ngayon, ang pagpatay na ito ay dama po sa Lord Tyr Deadly Beast. Shoo! Shoo! Ang itim na aso ay walang kahit saan upang tumakbo o umiwas habang ang lambat ay napapalibutan ito sa bawat direksyon. Woo! Isang layer ng itim na apoy ang lumitaw sa aso at isang nakakatakot na aura ang bomb-alot sa paligid nito. Pa! Ang Lord Tyr Deadly Beast ay random na nag-swipe gamit ang isang paa at agad itong nagdulot ng isang itim na liwanag na ilang metro ang haba. Ang simpleng pag-swipe ay tila naglalaman ng isang malalim na martial art na napunit ang isa pang dimensyon. Crack! Nabasag ang Sky Heavenly Death Net. Dang! Dang! Ang mga sandata ng kapwa pangalawa at ika-4 na gwardya ay nahulog sa sahig na basag habang ang dugo ay tumagas mula sa kanilang mga bibig. Namutla ang ekspresyon ng una at ika-3 guard habang nanigas ang kanilang katawan. Nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod, nanikip ang puso ni Francis nang makita niya ang pag-swipe ng Lord Tyr Deadly Beast. Dahil sa mga mata niya, parang martial art ang pag-swipe. Ang mga nakamamatay na hayop ay marunong ng martial arts. Siguro si Francis lang iyon, ngunit naramdaman niya na ang paglipat mula sa Lord Tyr Deadly Beast ay parang katulad ng mysterious wind palm ng batang babae pabalik sa kanyan. Shoo! Ang Lord Tyr Deadly Beast ay tumapak sa lupa at isang layer ng pitch flames apoy ay ipinadala sa bawat direksyon habang ito ay basagin ang lupa. Dodge 8. Bulalas ni First Guard habang galit na galit niyang nilaslas ang kanyang talon sa itim na apoy. Ganun din ang ginawa ng ibang mga guard. Heavenly Cloud Kill. Slice of Doom. Dumating sina General Hines, Brandon at ang iba pang ika-9 na hanay at pinrotektahan ang 4 na Gaius Corps. Ngunit ang itim na apoy ng Lord Tyr Deadly Beast ay napakalakas, sinunog nito ang balat ng isang tao bago pa man umabot ang apoy dito. Ah!
Isang cultivator na nasa ika-9 na ranggo ang nasunog ang kanyang damit, kaya gumulong siya sa lupa na sinusubukang patagin ito. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi nito napigilan ang apoy at hindi nagtagal, siya ay naging isang sunog at itim na bangkay. Hindi lang iyon, nadungisan din ng itim na apoy ang 3rd guard at 4th guard. Kalimutan mo ako, tumakbo ka. Ang sigaw ng 4th guard habang sinusundan niya ang Lord Tier Deadly Beast na nagninangas ang katawan. Crack! Ang Lord Tier Deadly Beast ay nag-swipe ng mga kuko nito at binasag ang katawan ng 4th guard. Ikatlong guard. Bulalas ng ibang tao. 3rd guard. Ang tagapangasiwa ng Sky Guards Battalion ay mayroon ding itim na apoy na lumitaw sa kanyang braso. Crack! Nikatikip ang ngipin ni 3rd guard habang pinuputol ang sariling braso. Lahat ay umatras. Tumawag si General Hines at 1st guard. Nagulat si Francis habang nakatayo siya sa pader ng lungsod. Noon lang, ginamit niya ang kanyang golden stairs bow at nagpaputok ng ilang arrow, ngunit lahat sila ay naging alikabok bago pa man sila makalapit sa Lord Tier Deadly Beast. Takbo! Umatras ang lahat. Hindi man lang napigilan ng 10 ika-9 na ranggo ang isang casual na pag-swipe ng Lord Tier Beast. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Si Balmond, Gover at ang iba pang mga disipulo ay tumingin sa takot at sila ay humiwalay sa Lord Tier Deadly Beast. Woo! Ang Lord Tier Deadly Beast ay umungol at ilang Peak Tier Deadly Beast ang lumitaw sa likod nito. Tinatawag niya ang kanyang mga tropa para umatake. Tumalo ng puso ni Francis at halos makita niya ang pagkawasak ng Gaius Province City. Ang alamat ng isang Lord Tier na nakamamatay na hayop na sumisira sa isang bansa ay isang alamat lamang, mangyayari ba ito sa Cloud Country? Nang ang mga magsasaka ay nasa kawalan ng pag-asa, ang tunog ng hangin ay nagmula sa likuran. Sinong bastard ang nangahas na pumasok sa teritoryo ko? Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw mula sa himpapawid. So, isang pilak na liwanag ang kumislap sa hangin. Iyon ay ang kaliwang mata ni Francis at nakuha niya ang imahe ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pilak gintong robe na lumilipad sa himpapawid na parang Diyos. Sa isang iglap lang, nakakilos na ang lalaki ng 200 metro. Lilipad. Makakalipad ba talaga ang tao? Nakilala ni Francis ang taong iyon, si Lord Gaius. Isang gintong pilak na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang huminto sa himpapawid sa harap ng Lord Tier na nakamamatay na hayop. Illusion Rippling Execution. Ikinaway ni Lord Gaius ang kanyang mga kamay nang lumitaw ang isang silver light. Kaagad, isang tunog na kasing lakas ng kulog ang lumitaw at ang 8 metrong haba na pilak na ilaw ay malakas na tumusok patungo sa kinaroroonan ng Lord Tier Deadly Beast. Woo! Lumitaw ang pag-iingat sa mga mata ng itim na aso ng ice swipe nito ang kanyang paan ng itim na apoy sa silver light. Boom! Pinabuga ng magulong hangin ang lahat sa loob ng 20 metrong radius at nag-iwan ito ng malalim na butas kung saan nagbanggaan ang mga puwersa. Kasabay nito, ang mga nakamamatay na hayop sa kalapit na peak tier ay napaungol sa takot at paghihirap habang sila ay naging alabok. 75. Panginoon Gaius. Panginoon ko. Ang walang limitasyong bilang ng mga sigaw ay nagmula sa pader ng lungsod. Brandon, General Hines, 3rd guard at ang iba pang ika-9 na hanay ay lumuwag. Lahat ay tumingin sa gintong pilak na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pananibik, paghanga at paggalang. Ang lalaki ay mukhang isang Diyos, na may pilak na kinang na nakapalibot sa kanya habang siya ay nakipag-away sa Lord Tier na nakamamatay na hayop sa isang kisap mata. Ang enerhiya ay nananatiling agad na pumatay sa kalapit na peak tier na nakamamatay na mga hayop, na ikinagulat ng lahat. Woo! Lumitaw ang mga galos ng dugo sa napakaitim na aso habang nakatingin ito kay Lord Gaius ng may pag-iingat. Mabuti. Papatayin ni Lord Gaius ang Lord Tier Deadly Beast. Ang mga ekspresyon ng taong nagsasaka na nawalan ng pag-asa ay naging kagalakan at mga inaasahan. Sa kanilang mga mata, si Lord Gaius ay isang Diyos na kayang talunin ang sinuman sa mundo. Nagpakawala ng hininga si Francis habang nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod. Noon pa lang, naghanda na siya para tumakbo kung ang lahat ay magiging masama at nasuri na ng kanyang kaliwang mata ang pinakamagandang landas na tatahakin.
Sa sandaling ito, iniskan ng kaliwang mata ni Francis si Lord Gaius at ang Lord Tyr Deadly Beast. Walang alinlangan, ang kapangyarihan nila ay nalampasan ang siyam na hanay ng martial path at nakapasok sa Holy Martial Path. Sure! Bumaba mula sa himpapawid si Lord Gaius at nagpadala siya ng alon ng hangin patungo sa kanyang paligid. Nalampasan ni Lord Gaius ang siyam na hanay ng martial path at gamit ang kanyang kapangyarihan, magagamit niya ang hangin para tulungan siyang lumipad saglit. Pagtatapos ni Francis, lumilipad, iyon ang pangarap ng walang limitasyong mga tao. Bagamat hindi makakalipad ang mga cultivator ng Holy Martial Path, ang kapangyarihan ay nagpasindak pa rin sa mga nasa ikasyam na ranggo na tumingin sa kanila ng may pagkamangha. Bastard! Ito ang mundo ng mga tao, bumalik ka sa Sky Cloud Forest. Buong pagmamalaking tumayo si Lord Gaius sa lupa at nagutos. Sa ilalim ng presyon ng kanyang Holy Martial Path, ang daan-daang libong mga hayop ay nanginginig sa takot. Kung wala ang Lord Tyr Deadly Beast, nakatakas na sila. Pay. Free. Naramdaman ni Francis ang ilang uri ng pressure at sizzles ng init na nagmumula sa kanyang kaliwang mata at ito ay inilabas sa kanyang buong katawan. Pinalapit nito ang liwanag sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata sa 7'9". Dahil sa pagbabagong ito, mas bumilis ang tibok ng puso ni Francis, mula nang sumanib siya sa mata na ito, naramdaman ni Francis ang walang limitasyong potensyal na paulit-ulit. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay tumataas sa ilalim ng presyon sa labas. Ngayon, naramdaman ni Francis na ang kanyang potensyal sa hinaharap ay lumampas sa half-spiritual body. Sa mismong pag-iisip niya, sumiklab ang labanan sa ibaba. Woo! Ang Lord Tyr Deadly Beast ay nagwagayway ng kuko nito at tulad ng itim na kidlat na tumatama sa kalangitan, isang putok ng kapangyarihan ang Samire sa lahat sa loob ng 30 metro. Ang pinsala lamang mula rito ay nagpanting ang ulo ni Francis. Kung hahayaan nila ang Panginoon na maglagay ng nakamamatay na hayop sa Gaius Province City, hindi maiisip ang resulta. 10 cross rippling execution. Ang braso ni Lord Gaius ay naging isang matalim na kulay pilak at sa isang iglap, isang maliwanag na kidlat ang tumalsik sa hangin na pumutol sa pag-atake ng mga nakamamatay na hayop ng Lord Tyr. Boom! Nanginginig ang lupa habang natatakpan ng alikabok ang hangin. Sa susunod na sandali ay nawala ang dalawang figure. Pay! Pay! Boom! Si Lord Gaius at ang Lord Tyr Deadly Beast ay mabilis na nagpalitan ng suntok, at ang natitirang enerhiya lamang ay agad na pinatay ang mga kalapit na ibon. Ang dalawang figure ay maliit kumpara sa iba pang nakamamatay na mga hayop, ngunit ang aura na kanilang pinalabas ay nagpang-inig sa ibang mga hayop sa takot. Ang mga magsasaka sa pader ng lungsod ay nagpipigil ng hininga habang nanunood, kahit na hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Francis lamang ang nakakakita ng malinaw sa kanyang kaliwang mata. Lakas, bilis, pinsala. Paano posible para sa isang tao na maabot ang ganoong antas? Huminga ng malalim si Francis at dahil mas malinaw ang nakikita niya, naunawaan niya kung gaano kalakas ang mga cultivator ng Holy Martial Path. Ang mga cultivator ng Holy Martial Path ay maaaring magpasya sa kapalaran ng isang bansa sa 13 bansa sa Sky Cloud, kaya kahit na ang hari ay magiging magalang sa isa. Isa si Lord Gaius sa kanila, mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa Sky Cloud Country. Nang ang isa ay nakarating sa Holy Martial Path, ang oras para sa isang labanan ay naging napakaikli, ngunit ang bilang ng mga palitan na galaw ay tumaas ng malaki. Sa gitna ng booms, ang Lord Tyr Deadly Beast ay umungol sa sakit at ang itim na apoy ay nabawasan habang ang pilak na ilaw kay Lord Gaius ay naging mas maliwanag. Halos walang sugat si Lord Gaius at kahit na pareho silang nasa iisang kaharian, mas maganda ang teknik at skill niya. Tinitigan ni Francis ang dalawang figure. Woo! Ang takot at pag-iingat ay lumitaw sa mga mata ng Lord Tyr na nakamamatay na mga hayop habang mabilis itong umatras. Ang mga aksyon nito ay naging sanhi ng daan-daang libong mga hayop sa likod upang masira sa kaguluhan. Tumakas. Malamig na tumawa si Lord Gaius at iwinagayway ang kanyang braso sa hangin. Habang ginagawa niya iyon, isang 8 metrong haba na liwanag ang lumipad sa Lord Tyr Deadly Beast, nag-iwan ng sugat na napunta sa buto. So.
Dalawang figure ang humabi sa kawan ng hayop. Hahaha. Ang mga bastos na ito ay umaatres, lahat ay umaatake. Ang mga hayop ay may magagandang materyales na maaari nating ibenta para sa ginto. Ang mga magsasaka ng Gayos Province City ay nagsaya habang sila ay naniningil palabas ng lungsod. Gover, Francis, Xavier at Henry. Susundan natin at panoorin kung paano pinatay ni Master ang isang Lord Tier Deadly Beast. Tuwang-tuwang sabi ni Amber. Sa kabilang banda, sinundan na ni Balmond si Lord Gayos palabas. Mga tropa, sumulong. Nagutos si General Hines na salakayin ng mga tropa at magsasaka ang tumatakas na kawan ng mga hayop. Okay. Tumango si Francis at sumama siya sa iba pang mga disipulo patungo sa kanilang guro. Masyadong interesado si Francis sa kung paano lumaban ang mga magsasaka ng Holy Martial Path. Nakikita ng kanyang kaliwang mata ang tanawin ni Lord Gayos at ng Lord Tier Deadly Beast na nag-aaway. Pagkatapos maghabol ng 10 milya. Huminto si Lord Gayos at ang Lord Tier Deadly Beast malapit sa isang kagubatan. Puno ng mga pinsala ang Lord Tier Beast at tumutulo ang dugo habang nakaluhod ito sa lupa at hindi makagalaw. Naninigas ang katawan ni Lord Gayos at hindi siya kumikibo. Ano ang sitwasyon? Bahagyang na-curious si Francis. Sa sandaling ito, si Balmond, na 8 milya ang layo, ay hindi nakikita ng malinaw kung ano ang nangyayari. Ngunit si Francis, na 10 milya ang layo, ay nakita ang sitwasyon. Ang Lord Tier Deadly Beast ay hindi lumuluhod dahil kay Lord Gayos, dahil ang likuran nito ay nakaharap sa huli. Sino nandyan? Si Lord Gayos ay sobrang solemn na habang naglalabas siya ng nakakatakot na lakas ng pag-iisip. Z. May UFAN cultivator sa Gayos Province City. Isang nakahod na figure ang nakaupo sa ibabaw ng isang itim na ibon. Sa ilalim ng hood, isang pares ng malamig na mga mata ang nakatitig kay Lord Gayos habang tumatawa ito. Siya yun. Nanginig ang puso ni Francis nang makita niya ang eksenang ito na may layong 10 milya ang layo. Nakita niya ang taong ito noong araw na iyon sa panahon ng bandit mission at naramdaman ni Francis na may koneksyon sa kanya ang beast horde na ito. Bakit mo kinokontrol ang mga sangkawin ng hayop upang salakayin ang lungsod at mga nayon ng tao? Hindi ka ba natatakot sa 13 County Pact? Sigaw ni Lord Gayos habang kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Pa! Ang itim na ibon sa kalangitan ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at isang itim na hangin ang umikot patungo sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lord Gayos nang umatras siya ng 10 yarda. Kaagad, ang lugar kung saan siya orihinal na nakatayo ay natunaw at ang Lord Tier na itim na aso ay malungkot na napaungol nang mamatay ito. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malamig habang nakikita ang eksenang ito. Ang itim na ibon sa ilalim ng nakatalukbong na figure ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa itim na aso. Halatang nakikita lang niya ang sitwasyon at hindi ang sinasabi ng mga ito. Habang nagpapalitan sila ng mga salita, ang ekspresyon ni Lord Gayos ay lumabo at lumabo. ZZZ. Dito nagtatapos ang paglalaro ngayon. Sa wakas, ang nakahod na figure na may malamig na asul na mga mata ay naskan si Balmond na halos naabutan at nawala sa kalangitan. Nang dumating si Balmond, ang misteryosong may hood na figure pati na rin ang itim na ibon ay naging isang itim na tuldok na sumanib sa kalangitan. Master, anong nangyari? Sino siya? Curious na tanong ni Balmond habang tinitingnan kung saan nawala ang nakahod na figure. Saglit na natahimik si Lord Gayos bago siya nagpakawala ng hininga, lumalabas ang panganib para sa 13 bansa ng Sky Cloud Forest. Ngunit pagkakataon din ito para sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, umaasang tumingin siya sa mga alagad sa likuran niya. Isang pagkakataon. Dumating na sina Francis, Amber, Henry at Angelica. 76. Ang bangkay ng nakamamatay na hayop ng Lord Tier ay nakahiga sa malapit na lupa. Tumayo si Lord Gayos habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa harap ng halimaw, tinitingnan ang kanyang 6 na disipulo. Balmond, Vince, Gover, Henry, Francis at Angelica.
Ang 6 na kabataan ay mga elite prodigies ng Gaius Province City, ngunit ang atensyon ni Lord Gaius ay pangunahing nakatuon kay Balmond. Isang pagkakataon. Kumislap ang mga mata ni Francis, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Lord Gaius. Habang papunta rito, nakita ni Francis ang nangyari sa pagitan nilang dalawa, kasama na ang lahat ng aksyon. Pero hindi niya narinig ang pinag-uusapan nila. Master, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Henry, hindi maitago ang kanyang pag-uusisa. Ang pinakamalaking pagkakataon na kailangan niyang baguhin ang kanyang kapalaran ay ang maging alagad ni Lord Gaius. Sa kanyang pagtatanong, lahat ay umaasa si Vince at ang iba pa. Ang pagkakataong ito ay hiling din ng iyong guro. Marahan na ba maantong hininga si Lord Gaius habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na may pinanibik, puot, pag-asa at iba pang masalimuot na emosyon. Bilang isang taong may ganap na kapangyarihan sa Gaius Province City, ano ang maaaring magbigay sa kanya ng napakaraming emosyon? Nakakita rin si Francis ng katulad na emosyon noong araw na iyon sa Spiritual Martial Hall. Ngunit sa oras na iyon, ang emosyon ni Lord Gaius ay dumaan sa isang iglap na tanging si Francis lang ang nakakakuha nito. Tinanong niya noong araw na iyon kung bakit naghanap si Lord Gaius ng napakaraming henyo. Ang tugon ni Lord Gaius ay upang matupad ang isang hiling. Wish. Ano kaya ang hiling niya? Isang hiling na hindi man lang niya makamit at maaasahan lamang sa nakababatang henerasyon. Teng. So. Sa oras na ito, ang kalapit na malalakas na magsasaka kabilang sina Brandon at General Hines ay tumungo, ngunit itinaas ni Lord Gaius ang kanyang kamay at sinenyasan silang umalis. Bagamat si Brandon, si General Hines at ang iba ay bahagyang nakikiusyoso, umalis sila ng walang pag-aalinlangan. Ang eksena ay nagpaunawa sa 6 na kabataan na si Lord Gaius ay may mahalagang sasabihin. May nakita ba sa inyo ang misteryosong may hood? Parang iniba ni Lord Gaius ang topic. Oo, nakita siya ng disipulo dito noong huling beses sa Sky Cloud Forest. Agad na sagot ni Francis. Ang tanging nakakita sa nakahod na figure ay si Francis at Balmond at Francis ang nakakita sa kanya ng 2 beses. Oh! Tumingin si Lord Gaius kay Francis, bahagyang natigilan, sa tingin mo, gaano siya kalakas? Napakalakas! Naisip ni Francis kung paano ginawa ng figure ang kanyang mga galaw ng 2 beses at ang kanyang puso ay hindi maiwasang manlamig. Ngumiti si Lord Gaius, sa tingin mo ba ay mas malakas siya kaysa sa akin? Ito. Hindi akalain ni Francis na magtatanong ng ganitong klaseng tanong ang kanyang guro. Sa ilalim ng tingin ng isang taong nakarating na sa Holy Martial Path, nakasagot lang si Francis, sa personal, iniisip ng alagad dito na ang kalaban ay kapantay man lang ni Master, kung hindi man mas malakas. Dahil mayroon siyang misteryosong kaliwang mata, tumpak si Francis kung gaano kalakas ang isang tao. Ang sagot niya ay naglalaman pa rin ng bahagyang pagdududa na tono nito. Francis, ano ang sinasabi mo? Gaano kakalakas loob na tingnan si Master at purihin ang kaaway? Agad na bulalas ni Gover. Napataas din ang kilay ni Balmond, Vince at Henry, halatang hindi sila naniniwala sa kanya. Sa Cloud Country, si Lord Gaius ay isang maalamat na figure na may pinakamataas na kapangyarihan at katayuan. Ang pagiging mga alagad ng gayong tao, paano sila hindi magtitiwala? Si Angelica lang ang naniwala kay Francis, nagmula ito sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang tugon ni Francis ay ikinagulat ni Lord Gaius at ang huli ay hindi maiwasang tumingin sa kanya ng ilang ulit. Ito ang unang pagkakataon na talagang ininspeksyon niya itong alagad niya. Si Gover at ang iba pa ay nagulat lahat, tila hindi nasisiyahan si Master. Sa katunayan, tila tumingin siya kay Francis sa isang bagong paraan. Sabihin mo ang totoo, ano sa tingin mo? Tinitigan siya ni Lord Gaius. Hindi maiwasan ni Francis na maalala ang nangyari sa pagitan ni Master at ng nakahod na figure. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at may kumpiyansang sinabi, ang lakas ng misteryosong figure ay dapat na mas malakas kaysa kay Master. Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Gover, Vince at kasamahan. May lakas ng loob si Francis. Siyempre, feeling ko lang yun.
Naramdaman ng galit mula sa iba pang mga disipulo na si Francis ay mabilis na nagdagdag ng isa pang pangungusap. Sa katunayan, ang lakas ng taong iyon ay higit sa akin. Mabagal na tumunog ang boses ni Lord Gaius habang tinitingnan niya si Francis. Ano? Imposible. Paanong may mas malakas pa kay Master? Hindi ito matanggap ni Gover. Nang sila ay naging kanyang mga disipulo, ang guro sa kanilang mga mata ay nakatayo sa tuktok ng mundo. Higit pa rito, ang taong iyon ay kayang kontrolin ang Lord Tier Deadly Beast at pangunahan ang walang limitasyong High Tier Deadly Beast sa pag-atake sa Gaius Province City. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, kahit ako ay walang magagawa para pigilan ang pagkawasak ng Gaius Province City. Mataimtim na sabi ni Lord Gaius. Kontrolin ang Lord Tier na nakamamatay na mga hayop. Hindi man lang maisip ito ng mga alagad. May utak na nagpaplano nitong Beast Horde. Muling naalala ni Francis ang malamig na asul na mga mata. Guru. Paano nagkaroon ng nakakatakot na figure? At bakit siya tumigil sa pag-atake sa Gaius Province City? Hindi rin ito matanggap ni Vince. Nakatuon ang tingin ng 6 na kabataan sa mukha ni Lord Gaius. Hehe. Ang mundong alam mo ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, ang Holy Martial Path. Simula pa lang. Kahit na ang taong kasing lakas ng nakahod na figure na iyon ay hindi nang ahas na sumalungat sa 13 Countries Pact. Ngumiti si Lord Gaius. Ang Holy Martial Path ay simula pa lamang. Natigilan lahat ang 6 na prodigies. Ngayon, labis silang nabigla ni Lord Gaius at kalahati lang ang naiintindihan nila. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang pagkulo ng kanyang dugo at bigla niyang naalala ang 3 kabataan noong araw na iyon sa kanyan. Lahat silang 3 ay napakabata at sino man sa kanila ay maaaring pumatay ng isang ika-8 ranggo na Asher-eyed hyena sa isang hit. Ang 2 pa ay tumingin din sa hyena na may paghamak at iniwan nila ito sa batang babae na walang karanasan sa labanan. Kahit si Balmond ay mas mababa kumpara sa 3 ito at mula noon, naunawaan na ni Francis kung gaano kalaki ang mundo. Marami pa ring hindi alam na mga bagay doon na hindi niya mahawakan. Sa iyong paningin, ang Holy Martial Path ay maaaring isang alamat at ang mga maharlika na kumokontrol sa 13 countries of the Sky Cloud ay may matinding kapangyarihan, ngunit hindi ito ang katotohanan. Mapanuksong sinabi ni Lord Gaius, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay eksakto kung ano ang iniisip ng maraming tao. Iyan ang eksaktong naisip ni Francis sa Greencliff Village at Feather Cloud City. Ang tunay na mga controller ng Sky Cloud 13 counties ay hindi ang king, lords, nobles o family clans. Sila ang 13 clan sa itaas ng mortal world. Sa pagsasalita hanggang dito, naging matalas ang mga mata ni Lord Gaius na para bang makakabutas ito ng isang butas sa kalawakan. 13 angkan. Nagkatinginan ng 6 na binata. Mga angkan. 13 angkan na tumayo sa itaas ng mortal na mundo. Bakit hindi nila narinig ang tungkol sa kanila noon? Noong si Francis ay nasa Greencliff Village pa, ang Feather Cloud City ay napakalakas na sa kanyang paningin. Ngunit nang tumaas ang kanyang paglilinang, nagsimulang magtaka ang kanyang mga mata patungo sa lungsod ng lalawigan at 13 bansa at nalaman niya ang tungkol sa 2 malalakas na bansa sa tabi ng Sky Cloud 13 countries. Maaaring wasakin ng sinuman sa 2 bansa ang 13 bansa at sa makatuwid, ang huli ay kailangang magsama-sama upang mabuhay. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Guru, gaano kalakas ang 13 angkan para makontrol ang 13 bansa? Hindi makapaniwalang sabi ni Gover. Ang mga angkan na ito ang kumokontrol sa landas ng paglilinang. Bawat angkan ay mayroon lamang 1,000 o higit pang mga tao, ngunit kontrolado nila ang kapalaran ng isang bansa. Kung gusto mong itanong kung gaano sila kalakas, ang iyong guro, ako, ay isa lamang panlabas na disipulo ng Broken Moon Clan. Napabuntong hininga si Lord Gaius. Panlabas na alagad. Natigilan si Balmond at ang iba pa. Umiling sina Gover at Vince sa hindi makapaniwala. Ang isang taong kasing lakas ni Lord Gaius ay isang panlabas na disipulo lamang, tulad ng kung paano ako nasa sekta ng Hanford. Lumitaw ang mga alon sa puso ni Francis.
Hindi nila kailangang malaman kung gaano kalakas ang angkan, ang katotohanan na si Lord Gaius ay isang panlabas na disipulo lamang ang nagsabi sa kanila. Matapos malaman ang katotohanan, naramdaman ng anim na henyo na parang nawala ang kanilang mga kaluluwa. Ang kanilang mga tagumpay ay pinakamataas na antas sa Gaius Province City, ngunit kung ikukumpara sa angkan, ang kanila ay parang langgam. Ang dalawa ay hindi kahit na sa parehong antas, tulad ng kung paano ang isang tao ay hindi mag-abala sa isang langgam. Ang angkan na kumokontrol sa Cloud Country ay kilala bilang ang Broken Moon Sect at ang pinakamataas na pag-iral ay nalampasan pa ang Holy Martial Path. Sa pagsasalita hanggang dito, ang mga ekspresyon ng paghanga at pananibik ay lumitaw sa mga mata ni Lord Gaius. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.